Alexa, what day is today? Alexa, what day is today? It's Tuesday, May 14th. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung kababayan dito sa Amerika, si Freddy. At ako ay nasa Amerika ngayon. At ang aking paksa pa araw sa araw nito ay itong araw ngayon dyan sa Pilipinas, araw ng Miyerkules, May 15, 2024. Bakit significant tong araw na ito? Sapagkat sa oras na ito, na sa 100 na bangka na kasama sa atin ito, okay, inuulit ko, atin ito, civilian mission na patungo sa Fanatag Shoal para magbigay ng supply sa mga mangingisdang Pilipino, no? At medyo paririnig ko lang at itong picture na to ay magpapatunay na maraming sumusuportang Pilipino upang ipagtanggol ang ating sovereignty over the West Philippine Sea. Kasi dito tayo kumukuha ng kabuhayan ng ating mga mangingisda na kinakalaban ng mga pro-China. Sino ba itong mga pro-China na ito? Sino pa? Pinungunan nito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang lahat ng kanyang pamilya na Duterte diyan sa Davao. At maraming mga taga Davao ang sumusuporta upang ang ating bansa ay masakop ng China. Masakit pakinggan pero ito ay ang tawag sa kanila ay mga traidor. Okay, ito nga pala ang inyong lingkod, si Freddy. Kung sino ba ako? Ako po ay isang dating system engineer ng PLDT Bacolod, working for many years. Dati po akong US healthcare worker dyan sa Chicago for many years and working through nursing home and in different hospital there in Chicago for many years too. Ako po ay US pensioner na at ako po ay isang former competent Toastmaster International dyan sa Bacolod. At ako po ay nag-aaral dito sa Amerika at Chicago Truman Community College for 2 years. Katulad po ako ng presidente, nag-aaral dito sa Amerika, katulad ho ni Speaker Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, iba akong quality ng education dito kaysa dyan sa Pilipinas. Ang Amerika ho ang pinaka number 1 in education worldwide. At ang Pilipinas ay kawawa naman. Nasa cellar po tayo. Out of 80 countries, we are ranked at 77. Nakakaawa po ang Pilipinas. At ito ay nangyari nung kapanahunan ni Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Pinabayaan ang education. At hanggang ngayon, nasa Duterte ang education, kaya hindi pa umaangat. Kaya meron po tayong panawagan this coming Friday at May 17, 2024, dyan sa Liwasang Bonifacio at Plaza Lawton in Manila, there will be a rally asking Vice President Sara Duterte to resign as Department Secretary of Department of Education. Kasi ang ating edukasyon para sa kabataan ay nananatiling mababa dahil hindi po siya nagpapa-interview o umaattend ng Senate hearing, Senate hearing and congressional meeting on regards to education. At pawang mga undersecretary lang niya ang namamahala dito. Kaya hindi siya makapagpa-interview kasi wala siyang alam. Wala siyang alam sa patakaran ng Department of Education. Hindi sapat ang pagiging popular, guys, para sa inyong mga anak. Okay, I'm calling the attention of all the students there in the Philippines. May tanong ako sa inyo. If you are a college graduate, why you were not able to pass the simple interview in a call center? Maliban lang sa mga ilan na siyempre college graduate ka, doctor or doctor of medicine, even lawyers are applying for call center. Meron ako mga call center na mga lawyers na nakikita ko, narinig ko, hirap na hirap.
ha? At mga PMA graduate din, ha? Like Senator Bato de la Rosa, ha? Kita mo, hirap na hirap. Hirap na hirap. At lalo na to si Robin Padilla. Robin, saan ba yan? Yung kurso mo dyan sa Rector University? Ha? You said you are a criminal graduate, criminology graduate, and yet you cannot speak English and deliver messages in English in the Senate hearing, in any Senate hearing. That is a shame to you, Senator Robin Padilla. Okay? So, sometimes yung sasabihin mo, mayaman ka na, o kumita ka na, marami kang, pero unless that you have this one, madali pong mawala yan. Madali pong mawala ang kayamanan. Most especially, if you don't know how to handle it, if you don't know how to manage it. Ngayon, mabalik tayo dito sa Ayungin Shoal at sa Panatag Shoal. Okay, parinig ko lang po, no? Parinig ko lang po ito. Okay? Sa bilang ng una nilang misyon nitong Disyembre, kasama rin ang atin ito ang ilang mangingisda bilang pagpapakita ng suporta sa grupo. Nakatakda silang maglatag ng mga boya sa Panatag Shoal at mag-supply ng gasolina at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda roon. Kahit kasi ito po ang pangalawang civilian mission sa Panatag Shoal. Yung una ay hinara sila. Titingnan natin kung iahara sila ngayon. At ang balita ko, napakaraming Chinese ship at mga militia. I think we need this kind of groups, maybe 1,000 group that is going to this Panatag Shoal to show force among Filipinos that we are serious to defend our sovereignty. Okay? We could ask help from America. Kasi kaya lang dito mga pro-China na to. Katulad ni Senator Attorney Harry Roque na nagpunta pa sa China. At mayroon pa siyang video na ipapakita ko sa inyo. Parinig ko lang sa inyo. Ang sabi niya, China, ligawan nyo ang Pilipino, hindi ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Is that enough? Ganun ang pagkakasabi ni Harry Roque. At parinig ko sa inyo. Hindi ko pwede pakita, baka makopyright ako. Okay? So, let's pray for the success of our second mission of Filipino fishermen that is coming to Panatag Shoal, just to show the Chinese that we are so serious in defending our sovereignty. Wala po tayong armas dito sa pagkakataong ito, and we don't want to fight anyone just to protect our sovereignty. We are calling our international community to give us more support to the Philippines authority who are trying to make a strong defense against our sovereignty. Okay? Okay, I do hope that we will continue protecting our fishermen and our sovereignty against the Chinese aggressive trying to control our sea, trying to control Luzon, and trying to control Palawan. Meron na sa Palawan din na gusto nila at gumagawa na sila ng artificial island. Ngayon, nakita ko ito. So, we are sending a warship in order to defense of that sovereignty that we have. It is part of Palawan, and we don't want it to be occupied by China. Yung mga nagtatanggol sa China, dapat ang parusa dyan ay ano? Kayo na ang bahala kung ano dapat parusa sa mga traidor ng mga Pilipino. Okay? In God we trust. Never hold your peace. Let's pray for the Philippines. I'll see you in my next vlog.